Si Asahi at ang kapatid niya na si Maya ay napunta sa ibang mundo, pero ang kapatid ni Asahi na si Maya ang nakakuha ng OP ability. Ang tatlong orc na magkakapatid ay sinasakop ang isang maliit na bayan at pinapatay ang mga taong humaharang sa kanila. Nang sa tingin nila ay tuluyan na nilang nasakop ang village ay nag-celebrate na ang mga ito, pero may biglang dumating na adventurer na may pangalang Asahi at hinamon ang mga ito nang walang takot. Minaliit ng mga orc si Asahi at tinawag na bulilit, pero hindi pa rin ito nagpatinag at patuloy lang na ginalit ni Asahi ang mga ito. Nang sumugod ang isang orcs papunta kay Asahi ay naghanda itong umatake sa orc, pero may biglang matulis na bato ang dumaan sa harapan ni Asahi dahilan para masaksak nito ang orc at may isang babae ang tumalon mula sa patay na orc. Ito ay si Maya na kapatid ni Asahi, nagbitaw ito ng explosive magic power na dahilan para matalo agad ang isa pang orc at handa na nitong tapusin ang panghuli. Niligtas ni Asahi ang batang babae mula sa aksidente, pero namatay siya dahil doon. Habang nasa isang dimensyon si Asahi ay pinapanood niya ang mga nangyari at nalamang nakaligtas ang babae, pero malungkot pa din siya dahil sa nangyari at kung ano ang magiging reaksyon ng kapatid niyang babae. Dahil dito nang may biglang lumabas na maliwanag na ilaw sa magic circle at hinigop siya nito. Nang makapasok si Asahi sa magic circle ay nakakita siya ng isang medieval castle, dragon na lumilipad at mga slime na tumatalan at napagtanto niyang napunta siya sa ibang mundo. Naalala niya ang RPG game na nilalaro niya katulad ng Skyrim o kaya The Witcher 3, at agad niyang iniikot ang paligid. Sa sobrang saya niya ay nakabangga siya ng isang lalaki at mas lalo siyang natuwa dahil Japanese ang lengguwaheng ginagamit nila dito. Napansin niya ang mga guild at skill signs sa syudad na mas lalong nakapagpa-excite sa kanya at nagpasalamat siyang nag-reincarnate siya sa mundong iyon. Pagtapos nitong magsaya ay nagdesisyon siyang gamitin ang kaalaman niya sa reincarnation games para makapag-umpisa ng buhay sa mundo na iyon. Pumunta siya sa sanglaan at isinangla ang cellphone niya, naisip ng matanda na isa iyong ancient technology at nag-offer sa kanya ng 500 mani na pera nila doon. Gamit ang kinita niya ay bumili siya ng mga equipment na gagamitin niya, ang kinuha niya ay isang espada at leather gear para ma-prioritize niya ang kanyang physical agility. Masaya siya sa naging resulta at di niya maalis ang ngiti sa mukha niya. Ang unang step sa adventure niya ay pumunta sa isang guild. Habang kinakausap niya ang receptionist ay sinabi niyang bago lang siya sa mundong iyon kaya naman ay maayos siyang in-assist ng babae at tinulungan sa mga procedures. Binigyan niya ito ng adventurer's registration form. Pagtapos nitong isulat ang pangalan niya ay isa na siyang opisyal na adventurer. Sinuggest ng babae na mas bagay sa mga beginners ang E-rank mission dahil kailangan lang naman nito pumatay ng mga killer rabbits, pero binalaan niya pa rin ito na mag-ingat. Lumabas na siya ng pinto at determinadong umpisahan ang kanyang bagong buhay. Nang maglakbay na siya ay nasalubong siya ng malaking dragon at dali-dali siyang inatake gamit ang pagbuga ng apoy sa bunganga nito. Nagtago agad siya at binuksan niya ang kanyang status screen at nagbabaka sakaling makahanap siya ng cheat skill. Pero ang nakita niya lang na skill ay ang paghagis ng bato at nasa level 1 pa, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa dahil dito. Tinignan niya ulit ang status niya at nakitang sobrang hina niya pala, at na-realize na isa lamang siyang villager. Napanghinaan na siya ng loob lalo na nung nalaman niya na ang paghagis ng bato na skill niya ay mas mababa pa sa average. Nang papatayin na siya ng dragon ay bigla niyang naisip ang kapatid niyang si Maya. Sinigaw niya ang pangalan nito at bigla na lang napunta si Maya sa mundo na iyon. Naunawaan agad ni Maya ang sitwasyon pero hindi na nagsayang ng oras ang dragon at agad itong inatake at binugahan ito ng apoy sa mukha. Nagawa niyang ilagan ang atake nito at naramdaman ang malakas na kapangyarihan na nasa loob ng katawan niya. Ginamit ni Maya ang kapangyarihan niya para iligtas ang kapatid at inatake ng suntok ang dragon at agad naman niya itong natalo dahilan para magulat si Asahi. Hindi nito alam kung bakit napunta ang kapatid niya sa mundong iyon, pero agad siya nitong dinamba dahil sa saya na makita itong ligtas. Namiss ni Maya ang kapatid niya dahil obsessed siya sa kapatid niya. Nang matapos si Maya ay pinaliwanag ni Asahi ang tungkol sa mundo kung nasaan sila at sinabing sila ay reincarnate. Pagtapos ng aksidente na nangyari kay Asahi ay hindi umalis si Maya sa tabi niya. Habang nasa coma ay nagsasalita si Asahi tungkol sa mundo na iyon. Ito'y tumatawa na parang nagsasaya ito. Doon nakabuo ng ideya si Maya na baka naglakbay ang kaluluwa nito sa ibang mundo kaya inuntog-untog niya ang ulo niya sa pader para makapunta din sa mundo na iyon. Nakahinga ng maluwag si Asahi sa kaalamang buhay pa talaga siya,
Nagtaka si Asahi kung bakit malakas si Maya sa mundo na iyon at sinabi naman ni Maya na baka dahil sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid. Hindi ito sapat na eksplanasyon pero tinanggap na lang din ni Asahi at handa nang bumalik sa totoo nilang mundo, pero wala silang ideya kung paano. Ang unang priority ni Maya ay mapanatiling ligtas ang kapatid niya at ang iba naman ay pangalawa na, at kailangan na nilang mag-umpisa ng bagong buhay sa mundo na iyon ng magkasama. Napagtanto ni Asahi na hindi siya ang main character sa mundong iyon, kung hindi ay ang kapatid niya na overpowered. Nang matapos nila ang problema sa mga orcs ay nakita ni Asahi ang merciless side ng kanyang kapatid, naisip ni Asahi na baka dahil iyon sa mga namatay na taga-villagers, pero nalaman niyang kaya ito galit na galit ay dahil ininsulto siya ng mga ito. Minsan ay nakakatakot ang pagiging overprotective ni Maya at gusto agad nitong gamitin ang elixir of life kay Asahi, dahil sa konting galos na natamo ni Asahi sa kanyang mukha na dapat nilang itabi para sa pinaka-final boss. Siniguro ni Asahi kay Maya na ayos lang siya at sinabi na konting laway lang ay mapapagaling na ang sugat nito sa pisngi, pero inakala ni Maya na kaya yun sinabi ni Asahi ay gusto niyang siya ang gumawa nito para sa kanya, pero hindi naman talaga. Habang nagtatalo silang dalawa ay sinabi ng batang babae na si Asahi ang nagligtas sa village nila at tinawag siya ng lahat na hero at sa kanya ipinapasalamat ang ginawa ni Maya. Tumaas bigla ang rank niya sa guild, mula sa rabbit class, papunta sa ogre class at isa itong malaking promotion. Ang mabilis na pagtaas ng rank ay hindi madalas na nangyayari pero kakaiba si Asahi, binigay ng receptionist ang kanyang bagong badge na parang katulad ng identity document. Pinaliwanag sa kanya ng receptionist na bawal niya itong ibenta o kaya ay ibigay sa iba, tuwang-tuwa si Asahi sa mga papuring natatanggap niya at hindi man lang nito sinubukan na magpaliwanag. Pero ang paggamit ng iba para tumaas ang rank ay isang seryosong krimen na pwedeng hatulan ng kamatayan na nakapagpagulat sa kanya. Nakiusap si Asahi kay Maya na wag ipakita sa iba ang lakas nito at magpanggap na hindi siya malakas at pumayag naman agad si Maya at handang gawin ang lahat para sa kanya. Tinanong ni Asahi kung pwede ba nitong ipakita sa kanya ang stats niya pero hindi nito nakuha ang ibig sabihin ni Asahi. Sinabi ni Asahi na status ng skill ang tinutukoy niya kaya naman binuksan ni Maya ang status screen. Walang makita si Asahi nung una. Pero doon napagtanto niya din na sobrang taas ng status niya at lumagpas na sa boundary ng screen, nalungkot na naman siya sa katotohanan, si Maya ang merong malakas na kapangyarihan at hindi siya. Ang kaalaman na iyon ay sikreto lamang nilang dalawa, gusto ring malaman ni Maya ang secret number ni Asahi, katulad ng kung ilan ang kanyang beauty marks. Nagkagulo ang dalawa dahil sa kaguluhan na nagaganap sa kalsada na kagagawan ng Ballmonk clan, sila ang pinakamalakas na adventurer party sa mundo. Nagparada ang clan na iyon bago nila talunin ang Demon King, at nakita iyong paraan ni Asahi para makabalik sila sa mundo nila. Handa si Maya na kalabanan ang Demon King pero naiintindihan ni Asahi na hindi ito ganun kasimple. Lahat ng adventurer sa Ballmonk Party ay Dragon Class na gusto niyang ma-reach balang araw. Pero may biglang nagwala na lalaki na may pangalang Deliven at inatake ang isang shopkeeper nang sinubukan siya nitong pigilan. Si Deliven ay dating ogre class adventurer pero napatalsik ito, hindi alam ng mga tao kung paano nila ito mapipigilan, pero sinabi ng babae sa tabi ni Asahi na isa ring ogre class si Asahi. Nakiusap ang mga tao kay Asahi na pigilan si Deliven at ipaghiganti ang food stand na nasira. Hindi komportable si Asahi sa atensyon pero hindi nila pwedeng malaman na mahina siya. Ininsulto siya ni Deliven na ikinagalit ni Maya. Hindi naniniwala si Asahi na kayang magpigil ni Maya pero isinigurado ni Maya kay Asahi na walang awa niya itong bugbugin hanggang sa hindi na nito kayanin at magmakaawa na patayin na lang siya nito. Nang bully pa si Deliven kay Asahi kaya binulungan nito si Maya, sinabi ni Maya na mahirap ang gusto nitong gawin, pero sinabi ni Asahi na gagawin niya lahat ng gusto ni Maya dahilan para pumayag ito. Lumapit si Asahi kay Deliven at binago niya ang tono ng pananalita niya para insultohin ito. Nang aatake na ito ay ginalaw ni Asahi ang kamay niya at nagkaroon ng malaking hati sa pagitan nila ni Deliven na nakapagpagulat sa mga tao at kay Deliven, pero si Maya ang may kagagawan ng nangyari. Pagkatapos ay tinatakot ni Asahi si Deliven na ipapatama niya iyon sa kanya kung hindi pa siya aalis, kaya mabilis na tumakbo ang lalaki. Nag-umpisa na purihin ng mga tao si Asahi kaya nakahinga ng maluwag si Asahi dahil hindi nalantad ang sikreto nito, pero may nakakalimutan siyang isang bagay. Iyon ay ang pangako niya kay Maya, at dahil totoo siya sa mga sinasabi niya ay totoo pa rin niya ang pangako niya kay Maya.
Salamat sa panonood, mag-subscribe kayo para sa susunod na video.